At ikaw, Taba, gamong ko lang maging pagkakamali mo. Ikaw ang patatapong ko. Huwag mong babasusin ang ama! Huwag kang arte-arte dito, ha? Baka dagukan kita. Ang video na ito ay tungkol sa mga kilalang linya mula sa mga pelikula ni Fernando Poe Jr. o FPJ. Binigyang halimbawa ang ilan sa mga linyang nagpapakita ng katapangan at pagiging matapang ni FPJ sa harap ng mga kalaban. Ayon sa mahal na sultan, tayo magpapamalas ng talino tapos sa pagipaglaban, ngunit hindi sinabing utasin ang ating mga katunggali. Kabilang dito ang mga linya mula sa mga pelikulang Batas sa Aking Kamay, Iyo ang Tondo Kanya ang Cavite, at Kapag Puno na ang Salop. At syempre bago na uso ang YouTube, at bagong-bago pa lang, ang aking channel kaya siguraduhin mo nang nakasubscribe ka, at pakipindot na rin ang subscribe button, para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Si Fernando Poe Jr. ay gumaganap bilang Karding Villamar, isang profesional sa lungsod na bumalik sa kanilang bayan ng Evangelista, matapos malaman ang hindi napapanahong pagkamatay ng kanyang kapatid. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, nalaman niya na ang kanyang kapatid na lalaki ay hindi namatay sa atake sa puso. Siya ay binaril dahil sa pagtanggi na ibenta ang kanyang lupa sa isang makapangyarihang kongresista. Walang sagabal ang mga alipors ng kongresista upang patahimikin din si Karding at ang naulilang pamilya ng kanyang kapatid. Itinakda ni Karding na itama ang mali at maghiganti para sa pagpatay ng kanyang kapatid. Sa kabilang banda, makakaligtas kaya si Karding sa mainit na pagtugis ng mga bounty hunters, militia at pulis na pawang nasa payroll ng kongresista? Hindi porket na pangasan mo mga tauhan ko. Pwede mo na ako hakbangan. Baka gusto mong manahog ng bahay ko. Nauna pa. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin, Congressman. Pero gusto kong malaman mo. Huwag ka na muna magpaikot. Hindi pa tapos ang laban. Si Hukom Valderrama, ginagampanan ni Eddie Garcia, bagaman may maharlika at marangal na titulo sa lipunan, ay binabalot ng mga gawaing labag sa batas at katwiran. Natatakot siyang madamay at mapabalitang gumagawa ng mga gawaing ito. Subalit mapanindigang pinuno ng mga pulis si Teniente Guerrero, ginagampanan ni Fernando Poe Jr., na matapang sa paghuhusto ng mga kamalian, lalo na dahil sa kanyang hindi makatarungang pagkakabilanggo. Walang ibig sumaksi laban sa masamang hukom. Nagharap sa isang labanang personal si Hukom Valderrama at Teniente Guerrero. Marami ka nang nilokot, minalangya. Marami ka nang pinatay. Pati batas, binaboy mo. Pinuno mo na sa Judge. Malapit na kitang kalusin. Bago mangyari yan, Sargento, pupunta ka muna sa impyerno. Pagkatapos mo, Judge. Pagkatapos mo. Si Crisanto na ginampanan ni Fernando Poe Jr. ay isang magiting na tao mula sa Tondo, minahal ng mga mamamayan nito para sa kanyang mga pagkilos ng vigilantism, at ang kanyang mala Robin Hood na pagkabukas palad sa mga mahihirap. Si Bador na ginampanan ni Ramon Revilla Sr. ay isang maimpluwensyang tao sa underworld ng Cavite, na kinikilala sa buong probinsya ng Cavite. Sina Crisanto at Bador ay matalik na magkaibigan noong sila ay nakakulong sa New Bilibid Prison. Ang kanilang pagkakaibigan ay malalagay sa sukdulang pagsubok, habang ang kingpin ng Tondo ay nakikipaglaban sa kanyang matibay na kaalyado, ang Don of the Cavite Gangland, isang kabol ng mga kalalakihan mula sa parehong Tondo at Cavite na sabik na patalsikan ang dalawa sa kani-kanilang trono. Ngayon ang pinakamatalik na magkaibigan ay naging magkalaban. Isa lang sa atin lalabas itong buhay. Tama, isa lang. Kaya damputin mo na yan. At may iiwan ang bangkay mo dito sa Cavite. Para pakapitan ko sa talaba. At maging patabaga sa taho. Ikaw ang bumunot, Bador. Dahil kung dito sa Cavite hindi ka marunong magsimba, sa Tondo pagsisimbahin kitang may bulak sa ilo.
Mabuting pulis laban sa masasamang pulis sa 1987 action thriller na ito, Ang Batas sa Aking Kamay, na pinagbibidahan ni Fernando Poe Jr. bilang Police Major Dario Santiago, isang tapat at dedikadong pulis. Isang kilalang grupo sa loob ng puwersa ng pulisya, na konektado sa isang karumaldumal na aktibidad, pinapalaya ang mga bilanggo, para gumawa ng mga pataksil na pagpatay at pagkatapos ng trabaho, ay muling ibabalik sa bilangguan. Isa sa mga biktima ay ang ama ni Dario, ginampanan ni Mario Montenegro, isa ring pulis, nakareretiro lang sa serbisyo ay pinatay ng hindi kilalang salarin. Sinimulang tingnan ni Dario ang kaso at ipinakita sa isang magaspang na sketch na ang mamamaril ay isang ditnido sa bilangguan. Si Dario, na nasa puwersa ng pulisya ay walang jurisdiction sa pag-iimbestiga sa pagkamatay ng kanyang ama, ay umani ng galit sa kanyang superior na si Major Rigor na ginampanan ni Eddie Garcia. Nang maglaon, si Dario ay itinalaga upang mag-monitor ng mga insidente ng pag-hijack, kung saan, ilang mga pulis ang kasangkot. Muli itong ikinagalit si Rigor dahil pakiramdam niya ay naaga ni Dario ang publisidad. Di nagtagal, si Dario at ang mga miyembro ng kanyang pamilya ay naging target ng pagpatay. Isang bomba ang sumabog sa isang restaurant na ikinamatay ng kanyang ina, at kritikal na nasugatan ang kanyang asawa. Nalantad ang mga serye ng mga kaganapan at si Rigor sa kalaunan, ay naging utak sa ilang mga tiwaling pulis na nagtatrabaho para sa kanya. At kung tinatarget mo itong pwesto ko, forget it. General na ako, nakapako ka pa rin dyan. Marami ka pang bigas sa kakainin. Hindi ako kumakain ng bigas, Major. Sinasain ko muna para maging kanin bago ko kainin. Ikaw, Major, palay pa lang kinakain mo na eh. Don't give me that crap! Pinatunayan ni FPJ na hindi lang siya badass on screen kundi isa ring romantic lover boy, nang ipares siya kay megastar Sharon Cuneta, sa pelikulang Kahit Konting Pagtingin. Binigyang buhay ng pelikulang ito ang iconic na linyang, "Ang problema sa'yo, maaga kang ipinanganak. Ang problema naman sa'yo, huli kang ipinanganak." Mahirap sa'yo, Delphine. Maaga kang ipinanganak. Ang hirap sa'yo, Georgia. Huli ka nang ipinanganak. Ang bodyguard na si Delphine na ginampanan ni FPJ, ay nahaharap sa isang ipinagbabawal na relasyon, nang siya ay umibig sa isang magandang aktres na si Georgia na ginampanan naman ni Sharon Cuneta, matapos siyang kunin ng kanyang ama upang protektahan siya. Bago pa man ito ipalabas, ang Kahit Konting Pagtingin ay inaasahang maging isang napakalaking tagumpay sa takilya, sa pagtatambal nito sa dalawang sikat na bituin sa Philippine show business. Ito ay inilabas noong February 14, 1990, sa 82 mga sinehan sa loob ng Metro Manila, isang record number noong panahong iyon. Sino ang hindi nakarinig ng sikat na linyang, "Isang bala ka lang"? Huwag mo sabing malakas ka. Huwag mo sabing marami kang tawan. At huwag mo rin sabing marami kang selfie. Pare-pareho lang tayo. Isang bala ka lang. Si Berting na pinagbibidahan ni FPJ, isang magaling na pulis ay nagsisikap na tuparin ang kanyang sinumpaang tungkulin. Matapos mahatulan at makulong ng 12 taon, dahil sa paghihiganti sa pagkamatay ng kanyang asawa, nanumpa siyang iwasan ang gulo at mamuhay ng mapayapa, kasama ang kanyang anak na si Angela na ginampanan ni Julie Vega. Ngunit hanggang kailan siya mananatiling walang aksyon, habang patuloy na binibiktima ng mga kriminal ang mga inosenteng tao. Ano ba pinagsasabi mo? Huwag ka na magpalusot, Mr. Llanes. Alam kong ikaw nagpabaril sa akin kagabi. Alam mo bang kumontik ng tamaan ng aking anak? Kung may nangyari sa aking anak, huwag mo sabing malakas ka. Huwag mo sabing marami kang tawan. At huwag mo rin sabing marami kang selfie. Pare-pareho lang tayo. Isang bala ka lang. Maraming salamat sa muling panunood, hanggang sa dulo ng aking video.
At huwag kalilimutang mag-subscribe para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Thank you for watching.